Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma ng Department of Health o DOH kamakailan ang kabuang 7 kaso ng human rabies sa Pilipinas. Ito'y naitala mula nitong ika-1 hanggang ika-13 ng Enero. Kaugnay nito, nagbabala ang DOH sa publiko ukol sa nakamamatay na rabies. Binagyang diin ng kagawaran ang potensyal ng rabies mula sa mga alagang hayop tulad ng pusa at aso, gayon din ang panganib na dulot ng mga ligaw na hayop. Upang maiwasan ito, lahat ng pusa at aso ay kinakailangan mabakunahan laban sa rabies. At kung mangyaring makagat ng hayop, ay dapat bigyan ng agarang medikal na atensyon. Nakatakdang magsagawa ng 2-day state visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansang Vietnam mula January 29 to 30. Ito ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs kahapon sa Malacanang na layon umanong mas palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Kasama umano sa naisalakay ng Pangulo sa mga nakatakdang bilateral meeting nito ay ang pagpapaigting ng pamumuhunan, kalakalan, pati na rin ang pag-aangkat ng bigas. Ibinahagi ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang resulta sa Anti-Littering Apprehension Report kung saan nangunguna ang upos ng sigarilyo bilang pinakamadalas na itapong basura sa lansangan. Base sa report, ang porsyento ng mga nahuling nagtatapon ng upos ng sigarilyo ay nasa 79, kung saan pumangalawa ang mga papel na may 9.4% at 8.3% naman sa balat ng mga candy na siyang pumangatlo sa pwesto. Sa ilalim ng anti-littering law, ang sinumang mahuling magtapon ng basura sa pampublikong lugar ay mabibigyan ng multa o community service. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.